Okay. Good morning sa inyo. So, time check, 3 o'clock a.m. Okay. Um, Salamat pala sa binigay sa aking assignment na ito from our friend. Okay. So, maganda itong design na to kasi walang absolute na answer dito. Ang tinitingnan dito is yung ginamit mong methods at ensure mo na lahat ng stress ay naisama mo dito, no? So pag ganito ang problem, so meron kang rod and yoke assembly, ang tawag dyan. So parang ganito yan yung nasa kanan. Pero itong nasa given nyo, so tatlong assembly to, no? Meron sa gitna. Okay. Itong sa gitna, ito yung nakapix dito. Ayan. Tapos, itong yoke, so ito isa sa taas. Ito yung materialis niya, no? So ito siya. Tapos, itong rod. Tawagin na natin rod pero square siya, no? Square tube kasi BH yung dimension niya. Ito kaya siya yoke kasi o rod dahil diameter and dimension. Pero itong rod sa ngayon tawagin mo na itong square tube tawagin mo na nating rod, no? Okay. Tapos nakapababa siya, no? At meron siyang load na 10,000 pounds. Okay. So, kadalasan, pag ganito yung problem, hinahanap yung dimension yan. So, i-designan mo ng sukat na kung saan hindi mag-fail yung members. No? Pag in-apply mo ng 10,000 pounds dito sa may rod natin. Okay, sige. So, paano ba hanapin yan? So, madali lang yan, sir. Basta solid yung foundation mo sa mechanics tsaka strength of materials. Okay na yan. Ang bago lang naman sa design is may mga materialis na. Okay? So, saan ba natin isusulat to? So, take note pala, no? So, meron tayo ritong H is equals to 4B, meaning rectangle yan. B yung thickness, yung wide niya is H. Okay? So, side view, H yung nakapahalang, tapos B yung nasa front, no? Okay. So, ganyan siya. So, nakapix pala yung dalawang dulo nito. Sabi dito sa pre-body diagram ng hinge. So, kapag hinge yan, automatic yan, ang reaction yan is vertical and horizontal. So, drawingan natin. So, yan ang reaction yan. Pero guys, sa papansin mo, dahil dalawang hinge yan, magkokontrahan na yan. So, pwede mo nang hindi isali ang hinge na yan. So, kung may methods of joint ka dito, yan, makukuha mo na yung um, force ng ating yoke o yung puwersa na naramdaman ng yoke pag nilagyan mo ng 1,000 pounds. So, ito ay force ng rod to. No? Tapos, itong nakapahalang na to, tawagin lang nating support. Kasi di naman binanggit dito kung ano ba siya, square tube o round tube, no? Basta lagyan natin ng support. Yan. So, check natin, no? So, kung pababa ang rod, so guys, ano kaya ang magiging reaction ng yoke dito? So, malamang, dalawa lang yan. It's either pataas or pababa. So, it is pataas. Kasi kakounterin niya yung sa rod. Tapos sa support natin, kakounterin niya yung horizontal force ng yoke na pakaliwa. So, pakanan yan. Pero ang concern lang natin dito is hanapin lang yung diameter ng yoke at saka yung dimension ng rod. Okay? So formula natin yung rod kasi yung rod, madali lang i-analyze, no? So papansinin mo yung rod, nakapababa lang siya. More on na tensile lang yan. Okay? Tapos pansinin nyo yung angle, no? Naka-fix siya at 45 degrees.
Ano yan, special angle yan. Napakadali lang. Okay, sige. So, hanapin natin yung BH. So, papansin nyo, ilagay natin dito yung um, ating general formula ng stress. Okay? Lahat ng stress nagsimula sa force over area. Kakaiba lang ng area yan, no? Depende sa masasakupan ng stress na yon. Okay, um, so may materialis ka, makikita mo yung materialis na yan sa libro ni Peirce. Okay, so nandyan lahat yan. Stress ang makukuha mo dyan. So meron na tayong stress dito. Tapos yung load, makukuha natin yan bawat member. So ang ating hahanapin is area, which is dahil sa area, makukuha natin yung dimension. Yung BH, no? BH lang yung area na yan, sir. Eh. Okay? So, wag kalimutan yung condition natin, no? Baka malimutan to. Okay? So, lagay natin dito yung solution. Solving for, ano natin? Una, para alamin muna natin yung load dito, no? Yung load sa yoke tsaka sa rod. Ito nilagay sa baba. Okay, force on the rod. Napakadali lang nito. Okay. So, solving for force on the rod. Yun muna tayo. Solving for force on the rod. Okay, makikita mo lang vertical. So, summation of forces vertical is equals to 0. Lahat ng pataas is equals to lahat ng pakaliwa. So, ano yung mga pataas dito? Okay, so, yoke lang, no? Yoke. Force ng yoke is equals, take note. So, kukunin lang natin dito is yung vertical component niyan. So, that is sine, di ba? So, katawa, sine, opposite side or vertical. Sine 45 is equals to, wala na, no? Okay, so, meron pa tayo, is force ng rod. Tapos kung papansinin mo, nag-isa lang naman ng force ng rod dito, bigay na eh, no? Yung force na nag-aaksarak, ito sa given, is, ito yun eh, ito yung assembly na yun, di ba? 10,000. No? Dilagay na natin dito, 10,000. Force ng rod, 10,000 pounds. Pasensya na, magulo ko. Ayan. Tapos, yan lang naman na-experience ng rod eh, 10,000, wala nang iba eh. Di ba? Tapos, dito sa yoke, ito, makukuha na. O, yan. Substitute natin, F ng yoke, sine 45 equals to 10,000 pounds. So, force ng yoke ay, ito yung nararanasan ng yoke, no, sa assembly na yan, is 14,142.136 pound. Markahan natin para di natin malimutan. Okay. So, yan ang gagamitin natin, no? Dito sa general equation natin. Okay. So, may force na tayo sa rod, 10,000. So, madali na lang yan. Solving for B and H on the rod.
So, yung rods, ano yan, square tube yan ha, kasi BNH eh, no? Sani lang akong rod para mabilis. Okay. So, balikan natin yung figure. So, ayan siya. Zoom natin. Okay, so tensile lang makikita mo talaga dyan. Tingnan mo sa side view, no? Hinihila lang pababa yung rod. So, tensile force lang yan. Ito yung twist dito, no? Okay. So, S is equals to FA. Lagay natin sa taas. Kaya lang, kunin ko lang yung charger. Malulubat na pala yung laptop. Okay. So, okay. So, S is equals to F all over A. Yan lang yung ating equation. So, may force na tayo eh, 10,000. Eh, oh. Tapos yung area natin, base times height. So, saan ang stress natin? So, makuha natin yung stress. No? Anong material? Material ng rod ay ito, C1015 annealed. So, meron tayo sa pairs niya, no? From from 88. Nasa likod ng libro to. Okay. Page ito, 578. Kaya dapat guys, may libro kayo ni Fairs. No? Importante dapat. Pag mechanical, kilala si Fairs. At ang mechanical, kilala si Fairs. From design of machine elements, Fairs. Ayan. So, ito yun guys, no, guhitan natin. So, zoom natin. Okay, C1015 as rolled. Ito yan. So, ang tricky dito guys, ay pipili ka kung aling stress niya. May ultimate strength, may tensile. Okay? SU and SY. Yung tensile is yield yan, no? Yield. So, kung titingnan mo, tensile stress ang na-experience ng rod. Also, by experience, kung titingnan mo yung, babalikan mo sa materials engineering yung curve ng bakal kapag sinubject mo ng stress, no, sa mga laboratory din natin, mas nauuna yung yield point kaysa sa ultimate point, di ba? Bago tapos yung breaking point. So, at kung babasahin mo yung libro sa chapter 1 and 2, talagang nagde-design tayo based on yield strength. Yung si ultimate strength, ginagamit yan sa um, sa 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 Soderberg equation or sa stress concentration or sa mga sa may mga life na pyesa, no, number of cycles. Pero kung simple stresses, yield strength, no, doon tayo maganda mag-design. Kasi ultimate strength, pasira na yan eh. So, iwasan natin yung bago pa lang masira. So, agapan kagad natin sa yield strength. Okay. So, as rolled is 45.5. Okay. Sorry, as rolled ba to? Annealed pala, no? Teka, mali. Annealed. Annealed pala yon, sabi na eh.
Annealed. Sensya na, ano na kasi alas 3 na, no? Okay, so annealed is 42 KSI. So take note of the unit, nakakilo yan, ha? So, okay, balik tayo. So, yun ang gagamitin natin. Napakaganda guys yung librong to, promise. Basta marunong ka gumamit ng librong to, kahit anong problem pa yan, kaya yan. Okay, so buti hindi siya torsion. Kasi pag torsion, marami tayong i-apply dito, ano, na factor. Pero simple stresses lang siya, no? Mukhang nakahang lang yung load natin. So, ano lang, basic lang. So, SY is 42, no? 42. Okay. Pero hindi pa yan, ha? Sa design, meron tayong tinatawag na factor of safety. Okay, so saan natin kukunin yung factor of safety? So, from factor of safety, kaya maganda sinusolve natin yung libro, yung mga example para alam natin saan ginagamit yung mga factor of safety. From sa libro din, no? From table 1.1, page 20, sa libro din ni First. Hindi ko susulat, lahat naman to kay First galing. So, sabi sa libro ni First, dito tayo sa kabila. Ayan, pipili ka ng factor of safety dyan. So, maraming klaseng load, no? May repeated, shock. Mukhang dead load lang naman yun, nakahang lang yun. So, that is dead load. So, pipili tayo rito based on yield strength. So mas trip ko piliin yun to. Pero nasa sa'yo naman kung anong gusto mo. Pero mas mataas na factor of safety, mas safe yung computation mo. Ang mahirap lang dito, mas magastos nga lang kasi mas malaking sizes ang makukuha mo pag mas mataas yung factor of safety or mas mahal na materyales, no? Mas matibay na materyales ang makukuha mo. So, kailangan dito, binabalance lang natin. Okay, for me, ito mga sa subject na to, no? More on experience na lang to. Okay. Sabi rito, use dead load. Dead load. N is equals to 2. Okay. So ngayon, meron design stress, no? Ito yung importante. Design stress. Design stress. Ito yung sinasabi sa libro. So, design stress, ito mo na i-apply yung factor of safety, no? So, SD, so, yoke assembly tayo, rod assembly is equals to SY over N. 42 over 2 KSI. Ang ating SDI ay 21 KSI. Yan. Yan ang ating SD. Okay. Yan ang ibig sabihin, yan ang ating working stress, no, sa buong design ng rod. Okay. So, solve na natin, no? SD ng rod is equals to force all over area. So, papansin mo, 21 KSI, multiply mo ng 1,000 kasi naka-pounds yung force. Or pwede mong yung force gawin nating kips. Para, ito na lang natin, base na lang natin yung unit. Pag dinabad mo ng 1,000 yan, makakancel na yung kilo dyan, no? Magiging pounds na lang yan. Pounds per square inch na lang yan. Tapos, 10,000. Sensya na guys, so pinapakita ko lang yung basic. 10,000 pounds all over. Area natin is BH, di ba? But wait, there's more.
May notation tayo rito, ano? H is equals to 4B. Yan yung ratio and proportion. So, H is equals to 4B. So, pag in-apply natin dyan, burahin ko na lang, no, para malinis yung ating solution. Okay. So, B. May B tayo. Ano nangyari? Okay. May B. Yung H dito is, substitute natin yung H dito kanina, no, na 4B. So, yan. So, calculator na lang natin. Shift solve. Yung thickness is 0.345 inches. 345 inches. Tapos, ang kanyang height tuloy H, times 4 na lang yan. Ito na lang yan, guys, no? B times 4, that is 1.38 inches. Pero hindi pa yan, guys, ha? Hindi pa. May mark na lang natin. Hindi pa to. This is based on ano pa lang to. On tensile. May nakikita pa akong isang ano rito. Isang pwedeng ikasira ng rod natin. Okay, ay. So na yun. Ito yung pwedeng ikasira pa ng rod natin. Yung butas dyan, yung butas na yan, i-ano ko, teka, drawing ko rito. Drawing natin. Ito guys, oh. Di ba, ito yung rod natin, oh. Side view. Yan. So kapag in-applyan mo ng load yan, ang laki natin. Pasensya, tatagal, no? Kasi on the spot to, eh. Yan. So, apply mo ng load dyan. May nakikita akong dalawang pwedeng ikasira niyan. Una, di ba may pin sa gitna, no? O may tornilyo dyan. Lalaki butas niyan, masisira yung butas, no? Lalaki yung butas. Or kung hindi naman mabutas, mapupunit to, no? Yung pinaka shortest na sukat yan. From diameter to dulo ng ating member. Pwedeng mapunit yan, guys. Parang papel. Di ba? Pag yung papel binutasan tapos sinila mo, mapupunit ang ganyan. So, ang tawag dito sa una kong binanggit ay bearing stress yan. Dito naman, napunit siya. So, shearing, no? Okay. Or tensile din. Tensile on pin. Okay, kasi hinila, tensile. Okay, sige. So, bago yun, identify natin yung area kasi S equals to FO. A lang yan. Ang tanong, ano yung area na mako-cover ng stress na yan? Okay. So, lagay natin dito. So, sa bearing, yung bearing yung loob, no? So, bearing stress on pinhole to rod. So, SD ng rod is equals to force over area. So, ang area dyan ay LCN natin yung A. Ang area ay ito yung class. So, siyempre yung
yung tibay ng ano niya, nung butas na yan is depende sa kapal ng, yan, sa kapal ng ating member, no? O nung rod. Rod tuloy, square tube. Ayan, pasensya na, rod tayo ang ginagamit natin. So, ito yan. Ito ang makukover mong area dyan, no? So, yung kapal niyan, ayan. So, yung kapal niyan, tsaka yung diameter ng butas. So, ayan yung makukover dyan. So, kapag tinignan mo sa top view, yan, tignan nyo ito lang to, ha. Medyo mahirap lang siya, no? Ayan. Fast forward nyo lang, nababagalan kayo. Parang square yan. Parang square, diameter times yung thickness. Okay. Yung B. No? B yun eh, yun nandito eh. Okay. Tapos H yung ano nasa harapan, sabi ng drawing. Yung okay. So, area nung square na yan, na buo dyan, is BD. Sensya na, ano? Medyo mapangit lang yung sulat. Okay, ang tanong dyan, ano tong diameter ng pin na to? Okay, so, may binigay na materyales, tapos may binigay na load. Makuha natin yung diameter ng pin. Lagay natin dito sa pangatlo. Diameter of pin. Solve for diameter ng pin. Pasensya na, ano yung sulat ko kasi gamit ko lang yung virtual pen lang. Okay, tingnan natin yung top view guys, no? So, ito yung top view, ayan. Nasa pinakakanan. I-drawing ko na lang dito. So, ito yung ating, ano, may pin dyan sa gitna, o tornilyo, kung man naman gusto mong itawag dyan. Okay. So, meron, ito yung ating, sa gitna, ito yung member dyan eh, yung support. Yan. Tapos, ito yung, ano to? Ito yung rod natin. Yung nakaturo pababa. Okay. Tapos, yung naka-anklad na yoke sa taas. Ayan. Okay, so ayusin ko lang yung drawing, no? Ayan, pasensya na, no? Okay, solve for, so S equals to FA na naman yan, guys. FA. So, stress, natin kukunin yung stress, may materialis yan. From 88 ulit. Anong materialis nito? C1030 as rolled. C1030 as rolled. Hindi ko nilalagay kung anong page. Doon pa rin to. So, ito yun. C1030 as rolled daw. So, ito yun guys. Ito. As rolled. So, based on SY ulit tayo. So, this is 51 KSI. So, 51 KSI. 51 KSI. So, ganun pa rin. Dead load tayo. Factor of safety is 2. So, ang ating SD ng pin to ha. Okay, ay SY all over N. 51 all over 2 is anong SD ng pin natin? 25.5 KSI. Markahan natin. So, ito yung ating working stress ng pin. So, makukuha natin yung area ngayon ng
yung diameter ngayon ng pin, no? So, mapapansin mo sa drawing natin, sa pre-body diagram, simple loading lang yan. Di ba? Mayroong 10,000 ka na load. Tapos, ang area covered nito is kung ano yung naka-angkla dyan. So, mayroong dalawang naka-angkla dyan sa nagbibigay ng 10,000 na to. So, take note natin, this is single shear lang yan. Single shear. Ibig sabihin, isang side lang yung humihila dyan sa bolt na yan. Yung support natin, tsaka yung rod nakapix yan, no? So, ang humihila dyan ay ito lang, no? Ayan. Yung pinover natin. Oh, yan lang. So, ang lakas ng pin ay dumidepende yan sa laki ng diameter ng pin. So, mas malaki yung diameter ng pin, mas matibay yan. Okay? So, ang mangyayari dyan, tuloy natin ito equation. S, D ng pin is equal sa F all over dalawa area, no? So, that is 2A. So, ayan. So, ano yung SD ng pin natin? 25.5. Okay, times 1,000 na natin para naka-keeps na lang yan. Tapos 10,000 pounds. Cancel naman yan eh. 2 times pi d square all over 4. So, our diameter ng pin ay ilan? 0.5. Okay. Kaya itong maganda sa machine design eh, kapag sobrang liit ng nakuha mo, sobrang laki, magdududa ka eh, no? Ibig sabihin, may mali yung solution. Okay, ito mukhang digit naman to. Or 1/2 inches yan. Actually, hindi naman saktong 0.5 yan, may butal pa to eh, pero kung pipili ka sa market, yung pinakamalapit na available is which is 1/2 inches. Parang 0.4999 yan eh. Okay, so this is our diameter ng pin. Gamitin natin yan. Kasi yung yoke, meron ding na-stress din yung butas ng pinhole niya, no? Okay, balik tayo rito. So, substitute na lang natin. SD ng rod is 21 times 1,000 is equals to 10,000. Maka-cancel din pala yung 1,000 eh. 10,000 pounds. B, diameter ng pin. Lagyan na natin 1/2 inches, no? So, therefore, B is equals to 0.95. O kung ako to, gagawin ko na lang 1 inches to eh. Yung thickness niya. Okay. Lagyan na lang. 0.95 na lang since ito ay rectangular naman eh, no? Okay. Pero ako 1 gagamitin ko dyan. Okay. So, ang H natin, so, times 4 lang, no? So, huwag natin kalimutan tong H equals 2 times 4B. Gagamitin lagi natin yan. So, 0.95 times 4, that is 3.8 inches. So, ito ay, so hindi pa to ha, hindi pa yan. Okay, i-compare natin siya dun sa una nating nakuha. Mamarkahan ko lang. So, malaki siya, no? Ibig sabihin, doon sa bearing stress ang kahinaan niya. Pero may titingnan pa tayong isa, doon sa shearing or tensile stress. Hindi pala shearing, tensile. Okay.
Dito naman tayo. Tensile stress on pinhole to rod. Pinhole off rod pala. Off rod. Pinhole off rod. Okay. So, ganun pa rin. S din ng rod is equal sa force. Dito, iba naman dito. Okay. Yung kapal niya, no? So, kung ipo-front view natin yan, guys. Okay, ito medyo lalakihan ko lang. So, ganito na yan. I-write lang natin dito. So, ganito yan pag nilakihan. Okay. So, may butas yan. Ito yung H. Tapos ito yung B. Okay. So, ano yan, mapuputol yan dyan, di ba? Pag nilagyan mo ng load yan. Yan. So, ngayon, ang kukunin mong area ngayon is yung area nung wala yung bilog na to. Yung plato lang, no? Ito lang ang kukunin mo diyan. Itong height tsaka yung thickness lang minus itong butas na yan. Okay? So, yun, no? So, ang area niyan ay okay, ay H malaking H. Okay? Yung buo na, tapos ma-minus mo dito sa diameter para makuha itong punit na to. So, H minus D. Ayan. Mali, no? Yung thickness, okay, yung thickness nito, yan, kasi pag pino-front view mo yan, okay, sa taas yung front view, no? Yan, pasensya nyo na yung drawing ko. Pag pino-front view nyo yan, so thickness, yung kapal niyan minus yung butas sa to. Ito lang matitira yung sa gilid. Ayan. So, ito yung, okay, cross-sectional area niya, yung B, no? So, may bubuong square dyan yung sa taas niyan. So, B times H minus D. So, itong gilid na lang na to. Wala to. Ayan. Ito yung taas niya, no? H tapos B. Kaya H minus D. Parang wala, naiwan lang ito yung sa gilid lang. Hanggang dun sa dulo nung materialis. Substitute SD ng rad 21 KSI times 1,000. Tapos 10,000 pounds. Cancel naman yan. Kasi KSI to Square inch. B. But wait, there's more, no? May H tayo. H equals to 4B. So 4B minus D. Okay. Save solve na lang yan. Makukuha mong B dyan ay 0.41 inches. Kaya na, hirap nagluloko yung calculator. Paiba-iba yung nalap sa sagot, no? Pa-double check na lang. Times 4 mo na lang yan. H is equals to 1.65 inches. Okay. So, this is based on tensile stress. So, meron pa ba?
Double check nga natin. Mukhang wala na, no? Wala na eh. Ganun lang eh. Pencil, pencil at saka yung butas lang. Pwede na yan. Okay. So, compare natin, yung pinaka-highest dito ay ano, ang panalo ay itong bearing stress on pinhole. So, lagay natin dito, answer. To, kulay green. Final answer on B and H. Ayus from highest to ito, bearing stress. Bearing stress on pinhole. Pinhole of the rod ay 0.95 and 3.8. Use. Yan yung mga sagot lagi dyan. Use 0.95 inches. Ito yung B, no? Tapos yung H niya ay yung lapad 3.8 inches. Again, mark natin na ito yung ating final answer. Kulay green. Ay, hindi. Kulay violet na lang. Ayan. Yan ang ating so meron na tayo BNH, no? So, solve na lang natin yung lagyan na natin dito, ibig sabihin okay na to. Check na natin. Yung D na lang. Okay. Ito yan. Solving for D of yoke. Okay. So, i-redraw ko lang yung free body diagram. Okay, ito yung yoke natin, no? Tapos may load tayo rito na 10,000. Tapos reaction niyan, force ng yoke nandito. Tapos meron tayong support 40 degrees. So yan, maka-fix lang yan dyan. Okay, so papansin mo, kapag nag-fail yan, no, tinitingnan mo na sa camera, no? Pag nag-fail yan, pag ganun, pag nag-fail, no, babagsak yan. So malamang makamabengkong yan, no? May bending dyan. Di ba? May mabibend yan eh, yung member ng yoke na yan eh. Di ba? So yun muna unahin natin i-solve. Okay. Solving for hindi naman. Solving for din na tayo dyan. Based on dapat ganito yung solution nyo, no? Ganda nyo na yung sulat. Based on bending stress. Okay? So, paano ba ang bending stress niyan, sir? Magmo-moment ka dyan, no? Ito, formula natin. Actually, dito formula eh. May kita, ako di ako may mag-memorize talaga eh. May kita mo yan lang dito sa likod ng libro. Dito, pag bending, MC all over I. Pero hindi naman binigay dito yung C. So, gagamitin mo yung Z. Yung may Z. Check nyo na lang. Maganda, may copy ka ito. Gagamitin mo lang yung Z. Nasa likod lang yan. Or kung may libro ka nung kay Ferdinand Singer, ayun, andun din. Yung Z. Yung polar modulus ng rad. Kasi bilog yan eh. Ng yoke, circle.
So, pakita ko. So, S, stress na naman, okay? So, bago tayo mag-stress, ano bang materialis niyan? Materialis is C1045 normalize. Okay? From 88, C1045 normalize. So, check natin, reference. C1045 normal, yun, nasa ilalim, ayun. So, SY tayo, no? So, 61. Ayan, 61. Ay, nabura. Yan, 61. Based on yield. Okay. So, SY is equals to 61 KSI. Tapos, factor of safety, dead load, same 2. So, ang ating SD, SY all over. Itong 2 na to, paalala lang, no, based on yield strength yan, ha? Dead load based on yield strength. And 61 all over 2 is equals to, no, SD. Kodigo kasi ako rito, no? Nasolve ko na kanina yan. Saan na ako? Yun, 30.5 KSI. KSI. Mark natin. Ito ang SD natin. For RAD. Pero kung torso niya, nako, dami kang i-multiply dyan na factor. So, bending tayo, no? Pag bending, matik na MCI na yan, eh. Di ba? Pag bending, stress ng bending, no? Decide stress na lang natin on bending ng yoke. MC all over I. Pero hindi ibinigay yung ano, yung C, yung layo nung axis nung sentro, hindi naman binigay. Kaya yung isa, no? Matatranspose yan ni M equals to I all over C. Itong I all over C is equals to Z yan, no? Yung polar modulus ba tawag dyan? Masabi sa libro. Z. No? Kaya important, ang engineering talaga, hindi dapat memorize yan, kundi marami kang reference dyan. Ayan, Z. Ang Z is polar section modulus. Okay? Pero to Z dahil rad yan, diameter ng circle. Okay? Ayan, andyan, no, kung nakikita sa camera. Nandyan din sa libro ni ni Ferdinand Singer. Lahat ng libro ni Ferdinand Singer may ganyan. Okay. So, sabi sa libro, ang Z ay, elaborate na natin, M is equals to, ang Z ay pi D3 all over 16. Yan ang Z. Okay. Tuloy na natin. Ito kasi ilagay. SD ng yoke, 30.5 KSI times 10,000 para maging kips na lang 1,000. Ito, moment, ha? M. Moment. Ito, guys, ha? Actually, dahil hindi pala 45 degrees yan, no? Typo lang. 45. Kapag naggawa ka ng perpendicular dyan, sa linya na yan, matik 45, ano din yan. Dahil 45 degrees yan, kung ano yung F, yung yoke dyan, yun na rin ang kahit saan nyo na rin mapoproduce mong angle niya kasi 45 nga eh. Special angle yan. Teka, ba't umangat nito? Umangat to. Lolo ko. Ayan, no? So, kahit mag-ano ka dyan, pero ang pakita ko sa inyo, no? So,
So, kung magmo-moment ka kasi dito, simula dito, ito yung moment mo dyan eh. Galing dito, yun ang moment eh. Para makapag-moment ka, kailangan perpendicular dun sa line ng member mo. So, draw ka muna ng perpendicular line. Yan. Okay, tanong, anong force yan? Yung tanong dyan, anong force yan? Okay, tawag natin Z. Z na lang, yan. Okay, para makapag-moment, kaya alam mo yung distance. So, ito natakpan, 1 meter. Okay, 1 meter. So, definitely 45 degrees yan. E di 1 meter din yung layo niyan, di ba? Or, Pythagorean theorem that will become square root of 2 meter. Ito lang yung tanong, ano daw force yan? Pakita ko lang sa inyo. Kasi matagal, gusto ko lang nare-recall yung basic. Okay. So, isang pahabaya, no? So, ang direction yan, okay, kung nasaan tong 10,000, susunod yan. So, pababa pala yan, sir. Ganyan na lang yan. Okay, so kung ito, didiretso mo yung member ng yoke, di ba? Ang diretso mo, tapos ito, makakabuo ka ng 45 dyan. Di ba? Tapos, may right triangle ka dyan, di 45 degrees din yan. Okay. So, pag diniretso mo to. So, opposite ng 45 degrees, di 45 din. No? 45 dyan, di 45 din dito. Di ba? So, may 10,000 ka dyan. Ito lumalabas ito yung hypotenuse, no? Yan, Z. Tapos ito yung 10,000 is yung adjacent. So katowa na lang yun. Cosine 45 is equals to, so tama, 10,000 pound all over hypotenuse or yung FZ. No, ano rin yan, pareho lang din. 14,142.136. Parang recall lang yan. Okay, so ito yung gagamitin natin na force dito. Okay. So, ito yan, yung FZ, nung kabuuan na naka-perpendicular dito sa yoke na to. Yan yung moment natin. The moment is force times distance, di ba? Force times distance. Tingnan natin, 14,000, ano to? 14,142.136 pound times, ano yung gano'n sa kalayo, no? So, square root of 2 meters. Okay, convert na natin itong square root of 2 meters. Okay, square root of 2 meters is equals to, ilang inches yan? 55.67 inches. Okay, so yun ang moment yan, no? Yun ang distance niya, 55.677 inches. Ayan, yun yung moment niya. Okay na tayo sa taas. Yung Z na lang. Ang tapos na to. Teka, isin lang natin sa makasabing nabura. Zoom. Okay. Pi D316. So, ang ating D is 5 inches. Okay. So, medyo malaki, no? So, nakuha natin dimension. Tingin ko okay lang yan since it is rad at saka 10,000. Isipin mo yung 10,000 na puwersa, no? 10 tonelada. Parang mas mabigat pa sa tulay, no? Mga capacity ng tulay. Malaki to. Kasi 1 meter nga yung haba nung ano eh. Nung ating member eh. Di ba? Tingin ko 5, okay yan. Yan yung diameter nung rod, anong yoke.
So, guhitan muna natin. No? This is based on bending. No? At saka kung papansinin mo yung pre-body diagram niya, ito, balikan natin. Ayan, no, talagang subjected talaga sa bending eh, no? Kasi pag nag-fail siya, talagang magpababa siya, magbibengkong. Talagang, okay. I-make sure natin, no? So, try naman natin. Ano pang nakikita nating stress dito? So, ganun din. May nakikita ulit akong stress doon sa butas naman niya. Okay? Doon sa butas. Bago tayo sa butas, doon muna sa tensile. Ayan, syempre, ayan, hinihila siya ng 10,000. May tensile stress din yan. Based on tensile. Okay, medyo bibilis na lang natin. SD ng yoke, F all over A. So, 30.5 times 1,000. Bibilisan lang natin, no? 14,142. Mo pwede gamitin yung 1,000 na kasi nga may angulo yan. Pi d square all over 4 based on tensile 0.768 inches. Maliit. Medyo mahina yung puwersa ng tensile, no? Kasi nga merong nakasuporta dun sa ano eh. May nakasuporta na member eh. May nakasuporta na nakapix eh. Kaya medyo bawas yung puwersa niya. Tapos, doon naman sa bearing stress, no? Based on bearing stress on pinhole. So, same pa rin, no? So, ito yung assembly niya. Pero to medyo alangan lang ako dito eh kasi so ito siya, no? Kaso medyo alangan lang ako dito. Ito yung assembly niya. So, ayan. So, same. Dalawang yung nagbibigay sa kanya ng load is yung 1,000 pa rin. Nakuha na natin yan. Ito pa rin yun. So, wala namang puwersang binibigay yung yoke niya. Hindi naman hinihila lang yoke yan. So, ito pa rin same. 1/2 pa rin gagamitin natin. Okay. Ang pinoproblema ko lang dito is yung gagamiting thickness. Yan, yung kapal na yan. No? Hindi ko maisip kung ano. So, for the sake of formality na lang, assume ko kung ano yung kapal niyan is equal sa diameter na lang. Okay? So, check natin. Tapos, meron din yan na pwede ring mapilas dito yan. Parang kaninang-kanina lang, no? Tapos yung bearing, lalaki yung butas niyan. So, unahin muna natin yung bearing. So, SD, ano to, yoke, equals to force. Tapos, ang area niyan is, ito, yung kapal, tapos yung diameter niya, no? Ito, yan, ayan. So, mas makapal, hindi ito lalaki butas, no? Mas matibay. So, diameter ng pin times yung thickness, no? Which is diameter na lang dito, makukuha mo yung, kasi kung ano yung thickness ito, yun din yung diameter ng rod na yan. Di ba? In-assume natin. So, okay, substitute 30.5 times 1,000 KSI 14. Huwag gagamitin yung 10 ha kasi may angulo to, no? Tapos, kita mo,
Taas to 14,000. Mas mataas pa sa dun sa 10,000. Tapos, diameter ng pin. Diameter ng pin, ilan? 1/2, no? 1/2 inches. Tapos, mukhang may diameter dito. So, yung diameter ng yoke based doon sa pinhole ay 0.92 inches. Or use 1 inches na lang yung available dun sa market. Ayan. So, check. Talagang malaki yung ano, no? Yung mas malaki pa rin yung ano, yung bending. Ito, try naman natin yung tensile. Based on tensile. On pinhole of yoke. So, same procedure. Buong diameter minus dun sa diameter ng pin. Tapos yung thickness niya is yung diameter din mismo. Okay. SD ng yoke equals to force 14,000 142.136 pound all over. Okay, ito yung lapad multiply by ito pala yung thickness tapos multiply nung lapad, no? Diameter ng pin. Diameter ng pin ay 1/2. Magiging natin 1/2 inches. So therefore, diameter ng yoke based on tensile is 0.96 inches. Use 1 inches pa rin. Okay. So meaning, may nakikita pa ba tayo ibang stress? Parang wala na, no? Pero kung may nakikita pa kayo, comment na lang kayo. Okay. So, dito sa yoke, yun nga, no, yung bending yung ano rito, yung na-accommodate natin. Bending, saka bending yung sa pin, saka tensile, no? Okay. So, ano ba pinakamalaki rito, no? Okay, yung based on bending. So, answer, final answer on D of yoke. Use 5 inches. Compare mo naman sa haba ng member na 1 meter, tingin ko yung ano pa naman, legit pa naman yan. No, from ano to? Bending, from bending stress. Tsaka tignan mo yung ano, yung assembly talagang doon papala yan sa bending. Babagsak pababa yan. This is our answer. So review lang. Okay, 5 inches yung diameter nito. Okay, nito. Tapos yung dimension nito is ng ating rod or ng square tube, 0.95 yung kapal at yung lapad ay 3.8 inches. Okay, salamat. Salamat ng marami.